Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nung subaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa. Sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at siyempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ. At tayo rin po ay napapanood ng live simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Magpadala lamang po ng komento sa amin pong Facebook page o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. Yun pong ating binabantayan na epekto ng oil spill dahil dun sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ang BIFAR, mamaya meron po tayong makakasama mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil yung pangingisda ng ating mga kababayan doon ay posibleng maapektuhan eh. Although wala pang ipinapatupad ang BIFAR na fishing ban doon sa mga lugar na hindi pa apektado o hindi pa naaabot ng oil spill. Ang binabanggit naman po ng Philippine Coast Guard kahapon hindi po natuloy yung dapat po sana siphoning o yung pagsipsip doon sa karga na langis of industrial fuel ng MT Terra Nova. Kasi kailangan daw po muna na matapos yung pagsiselyo, matakpan yung lahat ng mga valve nitong MT Terra Nova. Nasa 18 na yung natakpan yung natakpang mga valve ng barko. 24 po lahat yung valve ng motor tanker, pero kailangan daw po yan na maselyuhan muna bago masimulan yung pagsipsip doon sa siphoning operation doon po sa kargang fuel ng MT Terra Nova. Aabutin daw po ng 1 linggo yung siphoning operation. Once yan ay masimulan, 300 litro ng fuel yung kinakailangan masipsip para mapalutang yung MT Terra Nova. Ayon pa sa Coast Guard, batay dun sa ating panayam kahapon, hindi pa oil sheen yung kanilang pinabulaanan, yung report na kumalat na yung oil spill. Oil sheen daw yung nakarating doon sa malayong bahagi ng Manila Bay. At mamaya po meron tayong mga kapanayam mula sa BIFAR dahil ang BIFAR nagsagawa po ng fish sample analysis doon sa lugar na apektado ng oil spill. Malaman natin kung ano yung naging resulta. Safe ba na kainin yung mga isda na galing po sa Manila Bay? Nakitaan ba ng presensya ng oil spill o indikasyon na apektado yung mga isda ng oil spill? Malalaman po natin yan mula po sa BIFAR. Ang dami po natin isyong tatalakayin ngayong araw at syempre meron pa rin po tayong update doon sa ongoing na Paris Olympics. Naroon po ang ating OFW correspondent na si Dick Villanueva dahil meron tayong isang kababayan na pasok na naman po sa semifinal rounds. Ito po ay si Kayla Sanchez. Filipino-Canadian swimmer na si Kayla Sanchez. Ito po yung tinulungan ni Senator Francis Tol Tolentino na makakuha ng Philippine passport. Kaya po siya ay lumalaban ngayon sa Paris Olympics. Bit-bit po ang watawat ng Pilipinas. Siya po ay pasok sa semifinals round ng women's 100-meter freestyle category
sa Paris Olympics. Alam ko kaninang madaling araw din idinaos yung semi-final rounds. Oras po yan sa Pilipinas. Mamaya malaman natin direkta mula kay Dick Villanueva kung ano na yung naging resulta nung pagsabak muli sa kompetisyon nitong si Kayla Sanchez. Samantala, dako po muna tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, July 31, 2024, Flood Control Master Plan, pinamamadali na ni PBBM. Ang Estados Unidos nag-alok ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat. DWIZ Balita. Investigasyon ng ICC sa war on drugs hindi hahadlangan ng gobyerno ayon sa Solicitor General. DWIZ Balita. Mahigit 300 milyong piso mawawala sa kita ng mga mangingisda sakaling kumalat pa ang langis sa Manila Bay. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 39 ang nasawi habang 9 ang sugatan. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang 6 pang nawawala. Umabot naman sa mahigit 1,000 lugar ang nakaranas ng pagbaha, partikular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, BARM, CAR at NCR. Pumalo rin sa halos 3 milyong piso ang napinsala sa kabahayan o katumbas ng mahigit 2,000 bahay. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa ring balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin pa ang iba't ibang preventive measure para maiwasan ang malawakang pagbaha. Sa ginanap na sectoral meeting, ipinag-utos ni PBBM sa mga ahensya na paghandaan ang La Nina phenomenon at tiyaking maipatutupad ang flood control measures. Nais din ng Pangulo na magkaroon ng mas maagap na pagpapalaganap ng warning weather updates at flood risk forecasting. Pinasusulong din ng Presidente sa Department of Public Works and Highways ang long-term at large-scale flood control plans at pagbutihin pa ang mga catch basins para maiwasan ang mga pagbaha. Bukod dito, muling iginiit ni Pangulong Marcos ang pangailangan na magtayo ng mas marami pang impounding project bilang bahagi ng master plan para sa flood management ng pamahalaan. DWIZ Balita. Hindi naman pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga prosecutor ng ICC sa pakikipag-usap nito sa 5 suspect kaugnay sa Duterte drug war. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, bahagi ito ng proseso sa pag-apply ng warrant of arrest, ngunit nilinaw nito na hindi tutulong ang gobyerno sa hakbang ng ICC. Matatandaang nag-withdraw na ang Pilipinas noong 2019 sa obligasyon nito sa ICC sa ilalim ng Rome Statute. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, posible namang umabot sa mahigit 350 million pesos ang mawawala sa mga mangingisda na umaasa sa Manila Bay. Ito ay batay sa pagtaya ng BIFAR sakaling lumala pa ang pagtagas ng langis mula sa lumubog na MT Terranova sa Limay, Bataan. Tinataya ng mga abot sa 46,000 mangingisda mula sa Regions 3 at 4A ang apektado ng oil spill. Una lang dininaw ng BIFAR na tanging lokal na pamahalaan lamang ng mga nasabing rehiyon ang magpapasya sa pagpapatupad ng fishing ban. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng impilan. PhilHealth funds na inilipat sa national government pinababalik. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 19, Celio Ortega Bueno. Mas kailangan sa PhilHealth ang pondo dahil napakarami ang kailangan nitong tulungan na mga may sakit na walang pambayad sa ospitala.
Ito ay niyayag ni Senator Risa Ontiveros makarang igiit na dapat ibalik ang pondo ng PhilHealth na inilipat sa national government alinsunod sa utos ng Department of Finance. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, sinabi ni Ontiveros na labag ang paglilipat ng pondo sa Universal Healthcare Act na nagbabawal na gamitin ang pondo ng PhilHealth sa General Fund ng national government at ano pa mang ahensya. Una nang inuutos ng DOF na remita ng PhilHealth ang 89.9 billion pesos mula sa pondo nito. Tulad na natutulog na pondo na ibang GOCC, gagamitin ito sa unprogram appropriations o mga programa ng gobyerno na inaprubahan ng Kongreso at kabilang umano sa paggagamitan ang pambayad ng Health Emergency Allowance o yung HEE ng government health workers. Sa pagdinig ng Senado, nilinaw ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. na hindi pa nare-remit ng PhilHealth ang buong 89.9 billion pesos. 20 billion pa lang ang nailipat noong Mayo, sa Agosto ang kasunod na 10 billion, sa Oktubre naman ang 30 billion at sa November ang 29.9 billion pesos. At sabi niya ni Finance Secretary Ralph Recto, one time lang itong gagawin. Sa Senate hearing, pinaliwanag ni Recto na ngayong taon kailangan samsamin o ma-recover ang natutulog na pondo ng GOCCs at iba pang ahensya para naman mapondohan ang proyekto at programa ng gobyerno. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Good morning sa iyo, Senator Tol. Hey, good morning. Good morning at marami mga balita. Na hindi na nababalitaan yung doble plaka. Hindi masyadong yun. Dapat may mga interview din tayo doon ng mga rider. Yes, sige kasi po, Senator. Yung doble plaka, inalis na RFID na ngayon. So napakahalaga niya kasi libo-libo ang nasa lansangan na kamotorsiklo. Yung nagdi-deliver ng pagkain, yung naghahatid ng mga bata at yung mga pumapasok sa trabaho, mga nakamotor. So isang plaka na lang ngayon. So na-approve na namin sa Senado yan noong Lunes. So tayo po ang main author niyan. Sige, Sentol, tayo ay maghahagilap din ng kinatawan ng mga rider group, no, kasi sila ang pangunahing magbebenepisyo sa pagbabagong yan, sa kanilang mga plaka. Yung report kanina, Sentol, ni Ma'am Celi Bueno, it makes sense kasi bukod dun sa 90 billion pesos na sinasabing dapat ibabalik sa national government, meron din palang 500 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. Ang laki po. Lumutang po ito sa pagdinig kahapon sa Senado, Sentol. Pero yung sa PhilHealth, yun kinikita nila Apo. Kinikita nila Pag may, kasi GOCC yan Yes. So pag may kinikita ka, dapat purihin ka rin. Apo. Then kumita ka di ba? So yung paggastos na nito, kung saan gagamitin, yan dapat siguro ma-scrutinize. Pero sa ibang balita, yung sinasabi ko sa iyo kahapon, si Kyla Sanchez. Yes, Sentol. Pumasok si Kyla Sanchez sa semifinals na sila. At tayo po ang nagbigay ng papeles dyan sa citizenship niya. Kasi yung unang laban niya sa Tokyo, silver medal siya. At bronze, Canada flag pa siya. Pero kahapon, Pilipino na. Passport ang gamit. Number 1 siya sa hit at na-break niya yung Philippine record din. So, yan si Kyla Sanchez. Inaasahan natin na papasok ito. Pero malungkot na balita, yung kaibigan ko, natin si Yumer Marcial ay hindi nakapasok. Yung nanalo lang siya sa third round. Yung first round niya mabagal, second round humabol siya, third round siya nakabawi. So, talo siya sa 2 rounds, kaya unanimous, talo siya sa desisyon. So, subalit si Nesty Pitesio, paralo naman. Ayun, yung kay Nesty ang ating ang ating inaantabayan ng Sentoles. Yung kay Kyla Sanchez, nanalo si Nesty na. Apo. Kagabi. Yung susunod na round, Sentol. Bali 7 na lang yung natitirang pangbato natin Si Hergie, si Ira, si Nesty, si Carlo Paalam, si Kyla, at si Ubenya, at si Yulo. Yun. Marami-rami pa yan, Sentol. Mabibilang mo sa daliri. Na mag-uuwi ng medalya para sa Pilipinas. Si Kyla yata, Sentol, mukhang kaninang madaling araw din idinaos oras sa Pilipinas yung semifinal rounds. Malaman natin direkta kay Dick Villanueva mamaya yung update doon. Kanina ba yun? Mukhang in-schedule din, Sentol. Nabasa ko sa balita kagabi na nakaschedule din yung semifinal rounds ng madaling araw oras sa Pilipinas.
So ma-confirm Oo. natin kung natuloy ba yung Sige, malaman natin, oo. kasi August 1 yata yung o basta this week Sentol yung final rounds dyan sa swimming event Sentol. At tanggap muna tayo muli ng report mula sa labas ng Impilan. Ang pondo para sa mga ahensyang magtatanggol sa teritoryo ng bansa, tiniyak ng Kamara. Detalye ng balita, hatid ni Patrol No. 30, Jelly Mendez. Tiniyak ng Kamara na mabibigyan ng angkop na pondo sa ilalim ng panukalang 6.352 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon ang mga ahensya ng gobyerno na siyang dumidepensa o nagtatanggol sa teritoryo ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines o AFP na patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea ayon kina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Ang babalang kasing budget ng Kamara ay naaayon sa mga inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nagdaang State of the Nation Address o SONA. Sinabi ni Majority Leader Dalipe na seryoso ang Pangulo na pahalagahan at ipagtanggol ang integridad at teritoryo ng bansa. Tiniyak din ng Kamara ang buong suporta ng Majority Bloc sa nais ng Pangulo na protektahan, suportahan at palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa ibang mga bansa. Iginit naman ni Gonzales na ilang beses nang sinabi ni Speaker Martin Romualdez na bibigyan ng pondo ang PCG, gayon din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. At sa susunod na linggo ay inaasahang sisimulan na ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang 2025 National Budget na isinumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara noong Lunes. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. O Sentol, ito mainit-init na balita pa. May resulta na yung semifinals ni Kayla Sanchez. Hindi na nakapasok si Kayla Sanchez, no? Na yung ating hope na siya ay makakapag-uwi ng Olympic medal para sa Pilipinas ay maaga po natapos dahil po hindi siya natapos niya yung 100-meter freestyle ng pang-pitong pwesto. 54.21 po yung seconds yung na natapos niya, yung 100-meter freestyle. 1.46 seconds lang po yung kalamangan sa kanya noong pambato po ng Australia. Top 8 lang pala yung kukunin doon sa semi-final leg para umabante sa final rounds. So, meron na lang tayo kanina, nabanggit ni Senator Francis Tolentino na 7 ang pambato ng Pilipinas, ang nalalabing pambato ng Pilipinas na tayo ay umaasa para tayo ay magkaroon ng medalya ang ating bansa. Pero ngayon, after po nitong resulta ng semi-final rounds na kanina nga po ay nilabanan ni Kayla Sanchez, ay 6 na lang. 6 na pambato na lamang ng Pilipinas ang nalalabi doon sa semi-final or quarter-final rounds para makapag-uwi po ng medalya para sa Pilipinas. But anyway, it's still, naging maganda pa rin naman ang laban ni Sanchez. She still gave her all para po makapagdala ng medalya at pride sa Pilipinas. Hindi rin po naging madali yung kanyang naging journey. Yun, from 2020 Olympics, idinaos po sa Tokyo, Canada pa yung kanyang nire-represent na bandila. This time around, Pilipinas po, hindi rin po naging madali. Actually, makapasok ka lang sa Olympics Yun po ay isa ng malaking karangalan para sa mga Olympian. So, kaya sinasaladuhan pa rin po natin yung lahat ng mga Pilipinong atleta na sumabak po dyan sa Olympics. So, naman po tayo ay umaasa pa rin doon sa ating 6 na Pilipinong atleta na nalalabi po dyan sa Paris Olympics, na sasabak sa mga susunod na rounds ng kanilang mga sports event. Samantala po, ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:24 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang
Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villan. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at ito na yung ating mahalagang panayam mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Sentol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng BIFAR, si Sir Nazario Briguera. Good morning po, sir. Morning. Good morning po, Mr. Nazario. Magandang umaga. Kasi ang BIFAR pala, Sentol, ay nagsagawa na po ng ng analysis doon sa fish sample na hango mula po sa Manila Bay. Good morning po, sir. Yes, good morning, ma'am. Sir, live po kayo sa programang Usapang Tol. Kasama po natin ngayon si Senator Francis Tolentino. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po kay Senator. Sir. Magandang umaga. Ang tanong lang po ng mga namamalengke ngayon, kasi mamaya meron kaming palengke segment. Pwede bang bumili ng isda na galing sa mga areas na affected ng oil spill? Hindi ko nababanggitin, pagagalit sa akin yung mga kababayan natin. Pero mas magandang maliwanag, galing ng Cavite, galing ng Botas, galing ng Bulacan, lahat ng dinaanan ng oil spill. Pwede bang bumili at pwede bang kainin? Lahat po ng landing areas natin, Senator, may mga tao po tayong dineploy to check na tamang kalidad po, no, nasa tamang kalidad yung mga isda na ibinebenta sa ating mga palengke. Diyan po sa may bahagi ng Bataan, Senator, nagsagawa po tayo diyan ng sampling doon po sa at ginawa po ang sensory evaluation as of Monday. At lumalabas doon sa resulta ng sensory evaluation ay pasado naman po ito. Ibig sabihin negatibo po sa traces. Marahil ito dahil sa obserbasyon po ng aming mga monitoring team doon po sa Bataan. Yung mga mangisda po ay sa malayong lugar naman sila, hindi po mismo doon sa pinaglubugan ng barko. Samantalang dito po sa ibang bahagi, kasi may natanggap na po tayong balita, no? Particularly po dyan sa Cavite, particularly sa Naik po, saka Nuvaleta, lumalabas po na yung mga isdang na sample natin ay may po talaga may amoy na parang petrolyo. So ang abiso po natin sa mga residente, pagka ganun po yung mga nakukuha na isda doon, lalo na yung dumaong na mga isda, ay wag po itong kakainin. Kasi pasip po sa pagsusuri namin, may amoy po talaga na petrolyo mga nakuang isda. Pero yung tanong, yes sir. Hanggang kailan? Sabi mo wag kakainin. Hanggang kailan itong meron bang fishing ban? Meron bang market ban? Hanggang kailan? Ito po hanggang kasi po series naman, regular yung gagawin pong analysis po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at every time po na may development doon po sa resulta ng analysis ay ipagbibigay alam po kaagad natin ito sa local government unit, Senator. So walang deadline ito. So ngayon, ingat-ingat muna at wag bumili. Ganun ba ibig sabihin? Hindi po siguro sa hindi bumili, no? Kasi ito pong nabebenta sa mga palengke, dumaan naman po ito sa mga landing centers na kung saan may mga tao po tayo na chinek po ito na siguraduhin na ligtas po yung mga nabebenta sa mga palengke. Ito po nangyari sa Noveleta at sa Naik po, Senator, base po dun sa monitoring, may dumaong na kasi parang mga oil slick na hindi naman ganun ka-massive. Tapos may mga mangilan-ngilan pong mga isda na kasama nung mga dumaong na oil slick, doon kasama nung mga ibang debris doon sa baybayin. So ito po yung sinasabi namin, as much possible, wag yung iwasan yung contact doon sa mga oil slick na yon, at yung mga isdang dumaong na yon ay hindi po definitely dapat konsumuhin. Pero yung sa mga palengke po, wala po kaming abiso na wag bumili sa mga palengke kasi sa mga landing centers naman po ay chine-check natin. Okay. So, yung sinabi mo kanina, dahil sila ay nangingisda naman doon sa malalayong lugar, hindi ba yung oil slick papunta rin nga doon sa malalayo?
Maaring na yung oil slick ay nasa malapit pa ng dalampasigan, pero pagdating ng alon ay siguro papunta na sa malayo sa karagatan, ay di maapektuhan din. Usually, Senator Bali, doon sa ginawang mga parang modeling ng current ay papaano po talaga? Usually, naglaland siya. Pumupunta po sa mga baybayin po. Ayun. So, Cecil, may tanong ka kasi halos distrito namin ito sa Cavite. Ternate, Noveleta, Naik, gaya ng sinasabi ko kanina, yun nga mayor ng Naik, ng Ternate, birthday ngayon. Nagdiriwang na kaarawan pa niya. So, may tanong ka, Cecil? Yung tanong ko po, Sir Briguera, yung po bang fishing ban ay sino po ang nagdedeklara? Ang BFAR o ang LGU po? Yun, tama yun. Ayon po sa naging agreements nung nagkaroon ng interagency meetings po the other day, ang naging decision na po, ang pagdideklara ng fishing ban ay nasa pagpapasya na po ng local government units, pero ang BFAR po ay magbibigay ng mga technical information para po makatulong doon sa mga local government units sa pagpapasya kung magdideklara po sila ng fishing ban, katulad po ng nangyari ngayon dyan po sa Limay, Bataan, na nagpatupad na po ng fishing ban ang kanilang local government unit. Pero wala pong magiging rekomendasyon from BFAR. You just provide information po na pwede pong pagbatayan ng LGU. Yes, yan po kasi ang ibinigay na task sa BFAR ng interagency po, yung pag-aanalisa ng mga isda, including also yung mga habitats doon sa ating karagatan. And then all this technical information will be forwarded to the affected local government units, which could be used as the basis para maging basihan po sa pagdideklara ng fishing ban kung mamarapatin po nung mga lokal na pamahalaan. Ang susunod ko pong tanong, Sir, meron po bang tulong na pwede po ibigay ang BFAR dun sa mga maapektuhan pong mangingisda? Kasi marami-rami po ito, 46,000 po pala ito, Sir. Yung 46,000 po, ma'am, yan yung potential na posibleng maapektuhan kung lumala yung sitwasyon. Yun po yung projection namin. Pero kung ikukumpara po sa nangyari sa Mindoro, ito pong nangyari sa Bataan ay hindi po ganun ka-massive. In fact, ang Philippine Coast Guard po kahapon ay nagpalabas na ng kanilang opisyal na payag na kontrolado na po ang sitwasyon. Ngayon, magkagayon pa man, yung tulong po para sa mga mangisda, syempre, responsibilidad po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na wag pabayaan yung ating mga apektadong mangisda. At isa po sa mga nakalatag namin na pwedeng itulong sa mga mangisda ay yung pong fuel subsidy. Nakalatag po yan para po doon sa mga affected fisher folk. Naka-preposition din po namin yung mga ibang livelihood inputs like yung mga masisira yung bangka, yung lambat sa pangingisda nila kung maapektuhan ito ng oil slick. Nakahanda po ang BFAR na tumulong sa ating mga mangingisda. Mamaya daw po, meron palang pagpupulong, yun pong provincial government ng Cavite. Dadalo po ba sa pagpupulong na yan ng BFAR? Definitely, ma'am. At the very onset nitong pagputok ng insidente, activated kaagad po ang aming mga ground personnel, ang aming pong regional office, at round the clock po yung isinasagawa nilang assessment and monitoring activities. Ano po yan, 2 team po yan, may land-based at may seaborne operations po. Lastly, sir, safe po na bumili ng isda sa palengke, sa mga pamilihan? Yes, wala po kaming abiso na bawal yung bumili sa mga palengke or hindi ligtas bumili sa mga palengke. Dahil sinisiguro naman po natin sa mga landing centers ay may mga tao tayong nakadeploy para i-check po yung kalidad ng mga isda. At patuloy po kami naggagawa ng analysis at kapag may resulta po kami, agad ibibigay po natin ito sa local government units. Mapanggit ko lamang po kasi, pagdating po kasi sa isda, lalo na yung mga ibang isda yung pelagic species, they tend to swim away from the affected area. Ang mas vulnerable po talaga yung mga katulad ng alimango, shellfish, kasi po sila, stationary po sila. So madali po sila maapektuhan ng oil slick. Okay po. Pero importante po na dumaan po sa inyong inspection, yung mga ibinebenta po sa mga palengke at pamilihan. Yeah. Yes, chinecheck po natin. Nag-iikot po ang ating mga tao, ma'am. Okay po. Salamat po, sir.
So, ito pong sinasabi niyong sensory evaluation, ito tuwing kailan po ginagawa? Lingguhan po ba ito, sir? Actually, ma'am, ang ano namin ngayon ay daily talaga na kumukuha po ng sample. Oh, okay. That would be better po, sir. Daily po pala. Yes po. Yes po. Ibig sabihin, mas nasusuri po ng husto, yung kalidad ng mga isda. Yes po, ma'am. Alright po. Marami pong salamat. Maraming salamat, Mr. Nazario, BIFAR, at tabayanan po ng ating mga kababayan niya kasi ang epekto niya, baka tumaas naman yung presyo ng karne. Pagka ganyan ganyang ka-extensive resulta ang epekto. Mm-hmm. Yes po, Senator. Yes, maraming salamat po, Senator Tol. Maraming salamat po, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat sa iyong oras na binigay sa Usapang Tol. Ang oras natin, 6:42 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. O ba, nasa Tagaytay City Market Sentol ngayong umaga si Alexa Avila. Ayun, bilihan ng ng karne ng baka, Alexa. Masarap magbulalo pag galing dyan sa Tagaytay. Hindi naman lahat. May isda rin sa palengke ng Tagaytay, gulay at pinya. Opo, eto malaman natin ang presyo doon ngayon. Alexa, good morning. Alexa? Good morning sa'yo, Alexa. Magandang umaga, Tol. Oo, malakas ang signal dyan. Tagaytay, mataas na lugar yan. Magandang umaga. Saan palengke ka? WIC. Saan palengke ka? Alexa, saan kang palengke? Alexa, nasa Kulob yata na lugar si Alexa. Baka dun sa... Hindi, open dyan. Alam ko lahat ang Tagaytay City palengke. Market. Sa Tagaytay City. Ayun. Hindi mahogani. Hindi, Senator. Dito tayo sa Tagaytay City yes. Market po. Sa likod lang ng bahay namin yan. So, sino? Ang sibuyas... Oo, sige, tuloy mo lang report mo. Nawawala. Sige, tawagan natin ulit si Alexa. Establish tayo ulit ng ng communication. Malakas ang signal doon Open yun Oho. Sige po. Establish natin ulit yung communication ni Alexa Avila. Pero ang mga tower ng mga telcos. Pero Sentol, ito, isingit lang natin. Nabanggit natin ito kanina. Natuloy yung semifinal rounds kanina sa swimming kung saan kasali si Kyla Sanchez. Ang resulta, Sentol, out of din sa 16 semifinalists, pang-15 si Kyla. Kaya hindi na siya aabante sa final round, Sentol. Nako, sayang naman. Hindi sa na hit siya. niya 100 meters siguro yon. 100 meter, opo. 100 meter freestyle yung nilabanan ni Sanchez kaninang madaling araw oras sa Pilipinas. 54.21 seconds niya tinapos. Kasi top 8 lang pala yung kukunin para yung number umabante. 8, anong ilang seconds yung number 8? Ang pinakamataas, Sentol, ay ang nag-top. Yung number 8. Ang meron lang tayo dito so far, Sentol. Teka po, tingnan natin kung may number 8. Point something lang yan. Opo, baka si point something something lang kahapon, to. 2 seconds lang Opo. Yung sa rowing? Actually, Sentol, yung nag-top sa semifinal rounds, 52.64 seconds. So 2 seconds lang. 2 seconds lang. 2 seconds lang yan. Wala pang 2 seconds, Sentol. Grabe, ganun pala kadikit ang laban. Ganun talaga yan. Pero marami pang lalabanan si Kyla. Yes po. Marami pa yan. Bata pa si Kyla, 23 years old. Pinakita kanina yung ROTC Games results. Pero habang naghihintay tayo kay Alexa, batiin ko muna ng happy birthday si Mayor Bambao ng Ternate, Cavite, si Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa, katabi rin ng Tagaytayan, at si Mayor Moreno ng Alugisan, Cebu, at si Mayor Sereno ng Samar, at yung Mayor ng Sultan Kudarat, si Mayor Lechoncito. Happy birthday po sa inyo. Ayun, happy birthday po. At Alexa,
Ayan, good morning ulit sa'yo, Alexa. And good morning, Senator Francis Tol Tolentino and Ms. Cecil Villarosa at sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Yan, dito tayo ngayon, Senator, sa Tagaytay City Market na maaga pa lang marami na ditong nakimili. Yung gulay natin sa sibuyas, nasa 90, carrots 150, bawang at patatas ay nasa 100, sayote 60, ampalaya 100, kamatis 180, luya 200, talong 100, at ang repolyo, Baguio Pechay sa 80 pesos. Ang karne naman, bahagyang mas mataas kumpara sa kahapon. Ang pork chop laman nasa 340, lempo 360, buto-buto 300, at ang atay ay 300. Ang manok din, mas mataas ang presyo, mas mahal, nasa 220 pesos per kilo. Sa isda naman, ang tahong ay 100, talagang bukid 300, galunggong 30, bangus 240, tilapia 150, pampano 450, hipon 480, at ang yellowfin ay 300 pesos. Miss Cecil? Yes. Yung luya uli, magkano uli yung luya? Senator, ang luya natin dito sa Tagaytay City Market ay nasa 200 pesos per kilo. At sino naman yung mapalad nating winner? Nakikita ko, nagsusuot sila ngayon ng mga apron. Kasama natin ngayon si Kuya Alexa. Ayan. Wala na naman. Ano ulit ang pangalan, Alexa? Ayan. Alexa, anong pangalan? Raymar Bedwa po. Yun, Raymar Bedwa. Bedwa. Yung mga tiga Amadeo, tiga Maitim. Tama ba? Tiga saan ka, Raymar? Tiga Amadeo, Senator po. Tama agad ako. Tiga Amadeo, mga kababayan natin. At batiin mo yung mga kababayan natin sa Amadeo, yung mga tiga Salaban, yung mga tiga Maitim. Nawawala. Sa lahat ng taga Amadeo. Ito, meat vendor pala, si Kuya Raymar Bedwa. Raymar, saan galing ang mga mo? Saan galing ang mga paninda mo? Dito lang din po sa parte ng Tagaytay po. Mga inaangkat lang din po. Mabili ba ngayon? Mabili ngayon? Medyo matumal po ngayon kasi po pasukan na po eh. Kasi ang alam ng mga iba, lalo yung mga taga Maynila, ang alam nila, ang bilihan ng karne sa Mahogany Market. Hindi nila alam, dyan sa City Market natin, meron din. Diba? Yan ang hindi naunawaan ng iba. Nagsisiksikan sila doon sa Mahogany Market. Bibili ng bulalo, bibili ng karneng baka. Meron din naman dyan sa market natin dyan malapit sa amin. Opo, meron din po dito. Madami rin po dito. Marami rin dyan. Alam mo, Cecil, yung bahay namin siguro mula dyan sa kinatatayuan ni Raymar, baka mga 20 hakbang na lang. Naku, ang lapit nyo pala, Sentol. Ay, teka palengke talaga ako eh. Primera klase, pag galing dyan sa Tagaytay, ang karne ng baka. Ayan. So, meron ka pang gustong batiin, Raymar? Ano mo, sir? Kamusta ang lagay ng panahon dyan, Kuya Raymar? Okay naman po dito ang panahon. Medyo nainit na po. Ayan, isuot mo lagi yung apron natin, ha? Isuot mo lagi yung apron natin at yung sombrero. Okay po. Para sabihin mo rin sa mga namimili dyan na taga Maynila, taga dyan lang si Senator Tolentino. Yes po, Senator. Yes po. Pagka-weekend yata, maraming dumadayo dyan, Kuya Raymar? Kasi lalo na yung mga galing ng Maynila, umakit pa ng Tagaytay para mamili dyan. Pati Bulaklak, nasa labas ng palengke yan. Ayun, teka, maraming salamat po, Kuya Raymar. Malapit sa akin yung palengke niyan. Diyan ako nagbabasketball nung bata pa ako. Kaya naman pala, Sento. Diyan ako nagbabasketball sa Tagiliran dyan. Parking na ngayon yon. Kaya pala kabisado mo yung Tagaytay Teka, City dyan po ako. Dyan po ako lumaki. Cecil. Sa palengke yan. So, Raymar, maraming salamat sa iyo at batiin mo na lang yung mga kasamahan mo dyan, pati yung mga kababayan natin sa Amadeo at muli, magandang umaga at salamat sa oras mo. Si Senator Tolentino po ito. Maraming salamat din, Alexa. Alexa, thank you very much. Isang minuto. Alam kong matagal ka na dyan. Balitaan mo kami sa nangyayaring ROTC Games. Senator, pagdating sa ROTC Games, meron ng mga nanalo ng medalya sa arnis, athletics, at sa
At sa Swimming. table tennis, Senator, unahin natin yun sa pasada. Nawala uli si Alexa. Anong eskwelahan na nanalo sa table tennis, Alexa? Hello, Senator. Yeah. Sa table tennis, Senator, iba-ibang eskwelahan. Meron taga Southern Luzon State University, merong CBSUA, meron ding taga UP Diliman, actually, Senator, sa Nueva Vizcaya, Bayombong. Iba-ibang school, actually, dahil marami sa kanila very competitive. Kunyari sa Women's Singles Army, nakakuha ng gold si Eunice Villanueva ng SLSU JGE. Sa silver, si Maria Cristina Cibulos, CBSUA Pili Campus. Sa bronze, Hyacinth De Pasupil ng UP Diliman at si Sheila May Ganek ng Nueva Vizcaya State University, Bayombong. Sa men's singles, bukas siguro, Alexa, bigyan mo kami ng ilang footage sa ROTC Games. Kasi total, nandiyan ka na rin lang naman. Kasi alam mo kahapon natapos yung swimming, yung ibang awarding at kung meron kang makapanayam na isang estudyante na nanggaling sa Northern Luzon na nanalo, ay mas mainam din. Isama natin sa palengke report mo kasi nandiyan ka na rin sa area. Kasi ngayon, maraming laban ngayon. Boxing ata, ngayon din. Basketball, ngayon din. Yes, Senator, may mga naka-line up and naka-schedule pang mga laro. Marami pa silang aabangan. Abangan lang nila sa Philippine ROTC Games Facebook page para makapagpakita sila ng support sa live kanilang coverage yun, players. ROTC Games. Yes, Senator. Ito, binubuksan So maraming salamat, Alexa. So bukas dalawa ka, palengke report at kaunting update sa ROTC Games. Luzon leg dyan Yes, sa Tagaytay. Ayun. Maraming salamat, Alexa. Maraming salamat, Raymar, sa mga tiga-Amadeo at ang mga vendors natin sa Tagaytay City Market. Cecil, meron kang panalangin? Yes po, Sentol. Bago tayo tuluyan na pansamantalang magpaalam, narito po muna ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Dark clouds in the sky are always the ones which give good rains. Similarly, dark days in our life will always bring happy days. Trials in life are like washing machines. They twist us, spin us, and knock us around. But in the end, we come out cleaner, brighter, and better than before. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Have a great day ahead. Ito po muli si Senator Francis Tolentino. Magandang araw po sa ating mga kababayan at sa mga kababayan natin sa Marilao, Bulacan. Nandyan po ako in 2 hours. Nandyan na po ako sa harapan ninyo. So mamaya baka Cecil, baka i-intervene mo ako sa iba, baka hindi kagad ako makapasok. Yes kasi po, nasa 3,000 yung kakaharapin natin sa Marilao, Bulacan ngayong umagang ito, alas 9 ng umaga. So sa lahat po ng sumubaybay sa Usapan Tol, ito po muli si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga sa inyong lahat and God bless. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, 1 oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.